po sa unang katanungan, Maricel Halili, TV5. Good morning, Yusek. Yusek, in a video message, former House Speaker Martin Romualdez says that he refused to be the fall guy on the issue of corruption and budget anomalies. What was the reaction of the president on this statement? And do you see a reason for the former House Speaker to think that he might be the scapegoat? Kung ano po ang nararamdaman ni dating Speaker Martin Romualdez, ay hindi po natin ito saklaw. Kung ang pag-iimbestiga po ay makakatulong mismo ang dating Speaker, mas gugustuhin po yan ng pamahalaan ng Pangulo para managot ang dapat na managot. Pero ang sinabi rin po kasi niya, he denied that he was in control when it comes to the issue on budget when he was still the House Speaker. And kung tutuusin, yung command responsibility daw is more on the executive branch. So do you see this na parang putting the blame on the executive instead of the legislative branch of the government? Kung ano po ang magiging depensa sa mga maaaring pag-aakusa kay dating Speaker Romualdez ay kanya pong depensa po yon. At kung sinasabi niya po na ang executive ang may command responsibility, kaya nga po nagpautos ang Pangulo. Hindi po tinulugan, walang pagko-cover up, pinaumpisahan po niya ang pag-iimbestiga. Para kung meron mang anomalya at kung sino yung dapat na managot, dapat po na managot. But, ma'am, last na lang, how do you define the relationship between the president and the former House Speaker? Are they in speaking terms? Sa aking personal na pagkakaalam, wala po akong nakita na sila po ay nag-usap. Ano pong ibig sabihin nung... Sa aking pagkakaalam, kung ako yung itatanungin nyo, wala po akong nakita nag-meet sila, nagkausap sila. Wala po. Pero paano po natin i-describe yung kanilang relationship? Are they good? Wala po ako masasabi. Hindi ko po sila nakikita nag-uusap. So, hindi ko rin po sila nakikita nagko-communicate. So, wala po ako masasabi patungkol dyan. Ma'am, may we know when was the last time the president talked to the former House Speaker? Wala rin po ako nakita. Sorry. On my part, personally, hindi ko po sila nakita nag-usap. Mula nang ako'y maatasan na maging Palace Press Officer, hindi ko po sila nakitang nag-usap. Okay. Thank you, Zek. Follow-up question, Ivan Mayrina, GMA7. Magandang tanghali, Yusek. The former speaker didn't mention the president's name in his statement, but he did say executive and command responsibility. So, ultimately, this falls on the president. Ano ang tingin ng Pangulo sa statement na to? Did he feel alluded to? And also, the word laglagan has been floated after this statement by the former speaker. What did you say? It will fall on the president? Yes, because ultimately, as the chief executive, sa kanya po yun. Hindi ho ganun ang tingin ng Pangulo sa naging statement ng former speaker. Hindi ganun ang tingin ng Pangulo dahil nga po, una po, 2025, nung nakikita niya na mayroong mga anomalya, siya po ang nagpautos na magpa-imbestiga. Pag sinabi po nating executive, hindi lamang po ang Pangulo ang nasa executive. Kaya nga po, nagkaroon ng ICI, hindi lamang po nanatili na ad hoc committee ang mag-i-investigate, nag-create ng independent investigating body para po hindi masabing merong kino-cover up, lalong-lalo na patungkol sa DPWH. At sa ating po nadinig ni statement ni dating speaker, sinabi po niya na ang pag-i-implement on the ground. So, kaya nga po siguro sa ngayon na iimbestigahan din po ang ibang mga naging opisyal ng DPWH. So, even as alter egos of the president, ito mga cabinet secretaries, and ultimately, yun nga po, sa kanya ang command responsibility as the president, hindi po ganun ang tingin ng Pangulo. He doesn't feel that he's being blamed by the former speaker. Yes, because being the commander-in-chief, being the chief executive, ano po ba ang mandato ng isang presidente? Hindi po ba linisin ang mga anomalya sa gobyerno kahit tamaan na ang kanyang administrasyon? So ang ibig sabihin po nito, nung nakita niya, being the president,
meron siyang obligasyon na paimbestigahan to at linisin ang kalat na nangyayari sa kanyang administrasyon. Kung meron man. Salamat po. Sunod po na tanong, Ana Bajo, GMA Online. Morning, ma'am. Ma'am, other matter lang po. May we get Malacanang's reaction on the directive of the Supreme Court for the President to comment on the petition seeking the disclosure of his medical examination report, including po yung hair follicle test? Kung utos po ng Supreme Court yan, ay gagampan na lang po at gagawa po ng comment. Ma'am, nakausap niyo po ba mismo si Presidente or even si Chief Presidential Legal Counsel, Annalisa Logan, regarding this? Kung ano po kaya yung magiging nilalaman ng response po na? Kapag ka nagsumindi po, ibibigay po namin sa inyo. Thank you, ma'am. Sunod po na tanong, Tristan Nadalo, Newswatch Plus. Good afternoon, Yusek. The ICC Appeals Chamber has affirmed its jurisdiction over President Rodrigo Duterte, ruling that the court can still act on alleged crimes committed while the Philippines was still a member. So does the palace view this as validating the government's compliance sa international obligations? Itong naging desisyon din ng ICC Appeals Chamber. Ang pagpapadala po kay dating Pangulong Duterte ay hindi naman po para tugunan ang utos ng ICC. Sinabi po nga natin, ito po ay nababatay din po sa ating batas at ito din po ay nababatay sa ating relasyon sa Interpol. Before the decision, ma'am, si defense lawyer Nicholas Kaufman parang pinasaringan niya ulit or binanggit niya ulit yung Marcos administration, no? Sa pagdating sa issue ng jurisdiction, ang sabi niya po, let us not forget back in 2023, the government of President Marcos, represented by Menardo Guevara at that time, argued that the court totally lacks jurisdiction. But you may ask yourself, why? Because politics isn't really, parang ganun po yung sabi niya. Pakisabo po kay Atty. Kaufman, wag mabuhay sa nakaraan. Last na lang, ma'am. Update on calls from some groups for the Marcos administration to rejoin the ICC kasi sabi po nila this would serve as a safeguard against future tyranny and bolster the nation's legal defense against war crimes. May status na po ba yung panawagan sa Pangulo na mag-rejoin sa ICC? Nung huli ko po itong sinagot, ang sinabi po ng Pangulo ay hindi pa po ngayon magre-rejoin sa ICC. Sunod po na tanong, Ivan Mayrina, GMA 7. Bibiyahe po patungong Czech Republic si Justice Secretary Vida ngayong araw. What can you tell us about the trip? Meron na ho bang mga nakalatag na mga meetings doon? Katulad ng dati ko sinabi, ang pinakadetalye po ay mismo si SOJ Vida ang magbibigay po sa inyo. Pero sa ngayon po ay nakakuha ako ng kanilang update at sa ngayon po, depende po ang magiging aksyon ng ating bansa. Depende po sa anumang mapagkakasundoan with Czech Republic at kung ano magiging paraan sa pagpababalik kay Zaldico. How confident is the administration that former Congressman Zaldico will be brought back to the country after this trip by Secretary Vida? Kung Pilipinas lamang po ang pag-uusapan natin, definitely confident po tayo. Since meron pong ibang bansa na involved dito, so let us just hope na maibalik agad si Zaldico dito sa ating bansa. Sunod po na tanong, IB Reyes, Bilyonaryo. Hi, Yusek. Good morning po. Ma'am, can we confirm, when did VP Sara apply for the travel grant for Europe? Sa ating binigay na ulat or report, April 14 ang kanyang pag-apply or pag-request for travel authority. And her recent statement says it's a last-minute approval and critics are saying po na the Office of the President intentionally approved it hours before her supposed departure. Ano pong opinion? Ganyan ba ang gusto niyang palabasin? Ang Vice Presidente, ayon naman po sa records, ay nakakatanggap po ng dokumento para sa travel authority niya a day before her intended vacation. So, hindi naman po siya tinanggihan. Wala pa sa record na kapag siya nag-request ng pagbabakasyon or personal trip ng mahabang araw or mahaba na panahon na siya'y tinanggihan. So, para sabihin na last minute resolution or decision to, hindi po ganon. Dahil yun po palagi, normally,
nangyayari po ang pagbibigay sa kanya ng travel authority a day before. And Yusek, sabi rin po ni VP Duterte, she's appealing for confidentiality to secure her, for security purposes daw po. Ano pong masasabi ng palasyo dito? Siya po ay isang public servant. Hindi po siya pribado. Hindi po maitatago ang mga bagay-bagay na nais niyang itago. May mga bagay na dapat nalalaman ng publiko dahil siya isang public servant. Katulad nga po nito, sa gitna ng krisis sa Middle East, sa gitna ng mga bilyones na issue na napapaloob ngayon sa Vice Presidente at sa kanyang asawa. Kung kayo ang tatanungin, kung kayo ang Vice Presidente, nararapat ba na magbakasyon? Kung yan po ang nais niya na magbakasyon at mag-world tour, ibigay ang hilig. Considering na wala naman siyang ilbo, wala rin naman na precautionary whole departure order. So, yun lamang po. Follow-up question, Mads Moratilla, Net 25. Hi ma'am, related lang po sa question ni Ivy. Usually ma'am, gano'ng katagal po bago binibigay yung travel authority? I mean yung duration like 1 week or 2 weeks after the application? Normally po mga 5 working days inaayos. At pagka ang Vice Presidente naman ang humihiling, hindi naman yan tinatanggihan. So hindi po siya dapat issue. So ang issue na lang dito, sabi nga natin, we expedite the travel request, no? We usually expedite the processing of the travel request. What matters most now, no? Bakit nagbago ang isipan ni Pangulo or rather ni dating ni Vice Presidente? What made her change her mind is the 6.7 billion question. Thank you ma'am. Sunod po na tanong, Rafi Ayang, Daily Tribune. Follow up lang dun sa travel authority. Ma'am, yung mga travel request na yan, since sinasabi niya naman po na namamasyal lang ang Vice President, wala po bang kakayahan ng Presidente na Hindi ko naman sinabi na mamasyal. Sinabi ko nagbabakasyon, personal trip. wala po bang kakayahan ng Presidente na questionin ang Vice Presidente na, oops, teka, parang nagbabakasyon ka na nga lang. Sabi nga natin, ibigay ang hilig ng walang ligalig. Tapos ma'am, nabanggit niyo po yung bilyon-bilyon. Ano po yung reaksyon ng palasyo dito sa pagkakatuklas nga nung bilyon-bilyong transaksyon sa joint bank account ng Magamang Duterte na isiniwalat ng AMLAC? Hindi ito bago. Hindi ito bago na nadinig natin. So, walang reaksyon ang Pangulo, walang reaksyon ang palasyo. Mas maganda pong malaman natin kung ano ba ang reaksyon ng Vice Presidente dahil nabunyag itong bilyon-bilyon transaksyon na nakita sa kanyang mga bank accounts. At hindi pa rin po humaharap ang Vice Presidente. Ano po ang mensahe niyo sa kanya para harapin ang Ako magme-mensahe, ako talaga. palasyo? Unang-una, hindi kailangan bigyan ng mensahe ang Vice Presidente. Unang-una, malaki na po siya. Pangalawa, Vice Presidente po siya. Public servant siya. So, sabi niya, isinusulong niya ang accountability and transparency. Siya po ang dapat na makaalam kung anong dapat niyang gawin, kung paano ito ipapaliwanag sa taong bayan. So, di niya po kailangan ng anumang mensahe mula sa palasyo.